Patuloy ang pagharap natin sa mga hamon ng bayan. At dito sa agenda, kami ay timitindig para lamang sa katotohanan at sa kapakanan o interes ng ating bayan. Corruption was monopolized. It was monopolized by the Marcos crony capitalists. At higit sa lahat, tinatayuan namin ang katotohanan na mula sa utos ng Diyos. God is with us sa battle na ito. Pinusuri po natin ang programa at katapatan sa bayan ng mga opisyal. You were elected by the people. You were the choice of the people in whatever position you have right now, and you're supposed to represent them and what is good for the country. At gayon din, ang mga pamamaraan ng tapat at matapang na paglingkod ng mga lider ng iba't ibang sektor ng lipunan. Diyan ang komisyon. Hindi naman po yan bago. Hindi rin po yan yung mga insidente na ngayon lamang sumusulpot. Wala pong lugar dito ang fake news o disinformation na tunay na banta sa katotohanan ng ating karanasan bilang mga Pilipino. We must all continue to stay strong, healthy, safe, and truly free. Samahan niyo po kami sa patuloy naming pagsulong sa katotohanan ng pag-ibig at pangangalaga sa ating bayan at sa kinabukasan ng bawat Pilipino. Dito lamang sa agenda. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming katanungan. Naging matagumpay nga ba ang eleksyon? Malakas daw ang turnout. Marami nag-congratulate sa COMELEC. Pero marami rin ang nag-react. Isa sa mga problema rito, yung mga election returns na hindi daw dumaan diretso sa PPCRV NAMFREL at napunta sa isang data center na naging issue ngayon. Pero isa lang yan sa 8 dahilan na mga tinatalakay ngayon pagdating sa mga failures in election. At ngayon nagkaroon tayo ng tinatawag na courtesy resignation. Joining me today is the former Chief Presidential Legal Advisor ni President Rodrigo Duterte. Hindi na kailangan ng introduction. Attorney Sal, kamusta ang traffic? Sobra. Nagkamali ako ng daan. Dapat hindi ako dumadyan sa may Green Hills. Unang tanong ko lang muna. Masaya ka ba sa turnout ng eleksyon? Masaya? Hindi, inaasahan ko na yun eh. Ever since, yun ang sinasabi ko sa programa ko. But it's a total repudiation of the Marcos administration and its policy of political prosecution and retribution. Yung resultang yon shows that the Filipino nation stands firm with the legacy and the mandate of the former president. At isang mensahe na tigilan nyo na ang programa nyo ng paghihiganti at pag-uusig ng walang batayan sa saligang batas. Ito, straight talk lang. Kailan lang naglabas siya ng vlog? Diba? Nag-podcast siya. Na okay daw siya sa reconciliation between the Dutertes. Ayaw daw niya ng kaaway. Naghahanap daw siya ng kaibigan. At, Attorney Sal, inamin niya ang kakulangan ng lahat ng mga na-appoint niyang kabinete bago pa nagkaroon ng courtesy resignation. Naniniwala ka ba sa sincerity ng ating presidente sa ginagawa niyang pag-amin ng mga kakulangan sa taong bayan? Alam po ninyo, we should always give the benefit of the doubt to people who express certain, reconciliatory moves para matigil. Unang-una, yung sinasabi niya ayaw niya ng kalaman, ang problema hinayaan mo yung mga kaalyado mo na sirain ang iyong administrasyon. Pangalawa, hinayaan mo rin yung mga ilang miyembro ng iyong kabinete na sirain ang pagtitiwala sa iyo ng bayan. Sapagkat, kagaya ng ginawa nila sangayon sa iyo, wala kang alam. Sa pag-arestong iligal, pagditining iligal at pagsuko sa katawan ni dating Presidente Duterte. Pero hinayaan mo yung mga miyembro ng kabinete mo, yung DILG secretary mo. Sa ngayon, kung maniniwala kami sa kanya, kasama ka. Pero pagpalagay natin hindi ka kasama. Pero sila, dahil namin niya na nagplano sila, DILG secretary, National Security Advisor, sino pa, Defense Secretary, at Secretary of Justice. Di yun ang dahilan. Kaya marahil, ewan ko yung kanyang courtesy resignation, baka naka-ready ng on the chopping block itong mga nabanggit ko, pati yung executive secretary. Kasi gaya ng inamin niya,
mukhang nagkaroon ng pagkukulang ang ating administrasyon. And it's about time na palitan niya. Dati kang spokesperson, di ba? So familiar ka na decades. You've been in the Marcos administration, you've been in the Duterte administration. Itong nangyari ngayon na sinasabi niya na the planning ng administration was more for long term, kaya hindi daw naramdaman ng taong bayan. Totoo po ba na may mga ganyang long-term planning na hindi na considering short-term planning? At yung pag-amin ng failure na yan, ano po bang dapat na maging resulta niyan sa kanyang posisyon? Alam po niyo, ang programa naman ng lahat ng presidente, palaging long-term. Within the term of the 6 years. Merong short, merong long. Pero ang naging problema kahit yung short, hindi ba natatanda mo, nangako siyang itutuloy niya ang programa ng dating administrasyon. Kaya nga nanalo sila eh. Pero hindi niya tinuloy. Yung infrastructure lang, wala tayong makita. Yung sa kriminalidad, bumagsak. Yung sa drug, nako, hindi na mapayapa ngayon lumakad ng mga tao. Madalit sabi, talagang nagkaroon ng failure. Kaya tama lang yung magpalit siya. Kasi the president is only as good doon sa mga inappoint niya. Kasi siya, nagbibigay ng programa. Paano kung hindi naman pinatutupad ng mga tao sa baba? Kaya nga sinasabi ko, kung gusto mo ng reconciliation, to show your sincerity, one, ibalik mo si Presidente Duterte. Pangalawa, patigilin mo na yung mga politika ng mga alyado mo sa Kongreso. Yung inaapi nila si BP Sara, kitang-kita na nga ang ebidensya, lahat ng lumantad na kontra sa mga Duterte, naglakabak lahat, lumagapak eh. Ano bang ibig sabihin nitong courtesy resignation? Educate nga po lahat. Ako personally, gusto ko maintindihan. Nagulat ako na tinawag niya na kagad ng courtesy resignation. Ano po bang purpose niyan? Ang courtesy resignation, para mabigyan siya ng pagkakataon na palitan niya lahat without embarrassing too much yung mga papalitan niya. Okay. That's one. Number two, kakaiba si Presidente Duterte. Merong courtesy resignation ng mga heads of offices, hindi cabinet members. Sa cabinet members, courtesy resignation? Sipain ka niya sa harap ng kanyang mga kabinete, di ba? One member of the cabinet was fired in front of all of us. You're fired! Pagpasok pa lang sa kwarto. Ganun siya katindi. Kaya naging very strong ang leadership niya. At yun ang hinahanap ng tao. Ang ibig mo sabihin, dapat assertive siya sa pag-decide. Hindi yung parang, mag-resign na yung mga alam niyong hindi ubra. Ganun ba? In a way, assertive siya ngayon. In a way. Kasi pinaparesign niya lahat eh. Kaya para na, tuloy iniisip ko, teka muna, bakit bigla ka naging assertive? Totoo kaya yung mga haka-haka na wala kasi yung mga patron. wala yung patron. Kasi marami sa mga cabinet members na ang nasa likod ng appointment, yung isang principal na nawawala rito sa Pilipinas, di ba? Wala rin sa Pilipinas, sa Amerika eh. Baka lumakas ang loob. Pagkakataon ko na to. Dati kang legal advisor. Chief pa nga, di ba? So that means your word is important to the president. Sino kaya sa tingin mo ang influential sa pag-decide niya ng kanyang courtesy resignation? Siya. Wala namang iba eh. Kasi wala nga yung, di ba, as I said earlier, ang usap-usapan, karamihan dyan, ang nasa likod ng appointment dyan, yung isang tao na wala raw ngayon dito sa bansa. Kaya pagkakataon na napalitan. Kaya siya nga, kung sa tingin niya, itong nabanggit ko kaninang 4 o 5, yun ang isa sa mga mabigat na dahilan kung bakit nasira ang kanyang administrasyon, papalitan niya yun. Sigurado yun. So ganun lang siya kadali magpalit. Ngayon, presidente siya. Kaya marami nagsasabi ngayon, Attorney Sal, is this just a smoke screen to cover up for the COMELEC failures na hindi natuloy yung slate ng administration to run? So ngayon, itong courtesy resignation will now cover up whatever failures of the election was? Hindi naman smoke screen kasi inamin niya na ang talo eh. Di ba? Inamin niya na nga. Sabi niya, yung resulta, talagang ibig sabihin, hindi kontento ang taong bayan. Totoo naman. At yung sinabi niya. Sinabi niya yun eh. Nagsalita na ang taong bayan, nabigo namin ng administration ko, yun ang sabi niya. But do you believe the sincerity of that or is this also a strategy to save face? Pag tinanggal niya yung mga dahilan ng kanyang pagbagsak, ibig sabihin, nagising na siya sa katotohanan. And that's a welcome sign. Kasi may 3 years pa naman siya para i-correct niya yung error. But talagang the best yan, pabalikin niya si Presidente Duterte. Maniwala ka, magkakaroon ng tunay na pagbabago.
Kasi, pag pinabalik mo yan, mawawala na yung issue dun sa legality, illegality, at saka yung sa impeachment. Lahat yan mawawala. Tutuunan niya na ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Hindi na yung politika. So you're saying na pag pinauwi si PRRD, magbabago pagtingin ng taong bayan sa kanya, pero would that have an effect sa performance naman ng admin para sa taong bayan o pananaw lang? Yung pananaw ng taong bayan, medyo patatawarin siya. Patatawarin. Pero yung pagdating sa performance, ay depende na naman sa mga bagong miyembro ng kabinete. At sa mga bagong miyembro, sa tingin mo, Atty. Sal, in your decades of experience, may chance ba na puro alyansa naman ng PRRD ang kunin niya just to make reconciliatory efforts? I don't know kung kukunin niya yung mga dating nandito sa kabinete. Marami na siya kinuha, di ba? Marami na siya kinuha eh. At sinasabi nga nila, yun daw mga tatanggalin yung mga dating Naki Duterte kasi loyal. Loyal. Nakita niya, kung totoong loyal sila, hindi niya sana nasipa si Presidente Duterte sa hig. Pero naging cooperative nga sila. Hindi ba kaya nabanatan si Secretary Anyo, Secretary Tibo, diba? Gibo. Kasi mga dating kaalyado, pagkatapos hindi man lang kayo umimik. Sumalekwa. Nag-cooperate pa kayo eh. O kaya di ba, kaya pag sinasabi nila ang loyalty daw ng mga Duterte cabinet members, Naki Duterte, excuse me, kitang-kito nyo naman ginawa nila. Oo. So pero malaking chance na kumuha siya ng mga taga Duterte side para iupo bilang cabinet. Sa akin kahit sinong kunin niya, ang mahalaga, gawin nila yung trabaho nila. Kasi, kakampi niya man, o kakampi ni Presidente Duterte, kung hindi naman qualified at hindi naman maayos ang paggawa, wala rin, useless din. Useless din. Kung sakasakali ba, itong effort ng courtesy resignation, meron ka bang idea kung sino talaga ang mawawala? Hindi, kasi kung ako si Presidente Marcos Jr., no? Kung ako. Knowing him. Hindi, knowing myself. Not knowing him. Kasi kung ako siya, nakita ko yung dahilan kung bakit bumagsak ang aking administrasyon. Unang-una, yung ginawa nila kay Presidente Duterte, tatanggalin ko yun. DLG Secretary, DOJ Secretary, National Security Advisor, yung Department of National Defense. Parang dami na niya. Yung Executive Secretary, yung Department of Foreign Affairs. Tatanggalin ko lahat yun. Parang tinanggal mo na lahat. Hindi naman. Ilan ba ang cabinet? 32? 35? Lima lang yung binanggit ko. Anim. Anim. Wala. Kasi yun ang talagang, kahit ano pa sabihin mo, ang naging dahilan ng pagbagsak, yung ginawa nila sa mag-ama. Nagsimula yan doon sa failure ng mga cabinet members mo doon sa mga ilang areas na importante, agriculture, sa foreign affairs, dyan sa DILG, saka sa SOJ. Doon nag-umpisa yan. Pero pinakamatindi talaga, nung inapi mo yung BP at tinapon mo si Presidente Duterte, wala. Puro makasaysayan yan. Yan ang matindi. Oh. Mabuti nga, at yung galit ng taong bayan, pinadaan sa balota. Natakot nga ako baka padaanin sa karahasan eh. In the magnitude of EDSA 1 and EDSA 2. Mabuti sa balota lang. Marami rin, Attorney Sal, if I may, marami rin nagtatanong, yung involvement mo lately dito sa scene ng ICC. Are you still part of the inner circle engaged in the defending part, or are you still part of the process with the PRRD? Ano po bang involvement nyo ngayon for that? Ako naman, ever since ang involvement ko kung ano ang tama at ano ang mali. Regardless of whether kaibigan kita, pag mali ka, ay talagang tatamaan ka sa akin. Pag tama ka naman, kahit kalaban ka, ay pagtatanggol kita. At yan ay nakita lahat sa history ko. Marcos, kalaban ko for 20 years. Nung inapi nila, ako ang naging tagapagsalita ng mga Marcos loyalists. Ako nag-lead, di ba? Bumaliktad ako in the sense, kasi kaya natin nilabanan si Marcos because of violation of human rights. Nanalo lang tayo, nilalabag mo ng karapatan ng mga Marcos loyalists. Hindi pa pwede. Kaya hindi ba, ako ang unang kakampi ni Cory na nag-hunger strike sa Malacanang. Right. Maraming mga tinan mo, yung mga kaibigan ko sa kabinete, Tolentino, Andiyan pa. Benhar, sino pa? Maynard Guevara, si Anyo, lahat siya mga kaibigan ko, cabinet members, pero nung mali ang mga patakaran, binanatan ko sila. Pero nung si Maynard Guevara, medyo bumalik, nag-recuse, pinuri ko naman hanggang langit. Si Marcos Jr.,
kaibigan, dahil nga, hindi ba, abogado ako ng nanay. Pero si Amy, nabalat kayong number 1. Di ba kinontra ko? Kahit na nga in-endorse ni sabi ko, balat kayo ka masyado. Kasi tingnan mo, sabi niya, hindi ako aalis kay Inday Sara. Ganon. Ay, anong ginawa mo nung hindi makapasok sa Villamor? Tumahimik ka Wala ka. You just kept your cool, quiet. Nung nakita mong bumagsak ka sa survey, bigla ka nag-initiate ng investigation. Marami rin nagtatanong dyan, nabanggit mo yun, Attorney Sal, yung sincerity, because it doesn't make sense for siblings to be against each other like that so quick. So, kina-question ngayon yung sincerity niyan o balat kayo nga? Hindi, okay na sa akin yung you go against your own relative on the basis of issues, principles. Pero yung sinasabi mo, nakakampi mo si Inday Sara, pagkatapos hindi makapasok doon, inaresto. Kasi kung pumunta ka ron, maniniwala ba tayo? Kapatid ka ng presidente, matatakot sa iyo yung mga, sila Tory nga, walang sinabi yun, kapatid yan. Papasukin niya, at pati ako, papasok, senador ako. Hindi mo ginawa Tumahimik ka Quiet as in quiet. So, hindi ka sold? Like quiet in the cemetery. Hinayaan mo lang manipig. Hinayaan mo. Nung nakita mong bagsak ka, initiate nga ako ng Senate investigation. All the way through hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya. At hindi daw niya bibitawan. At in-endorse pa siya ng Sara administration. Unang-una, yun naman Senate investigation, there is nothing there na hindi natin alam. But do you believe na she would not have entered into the 11-12 spot had she not done that? Bagsak sana siya. Kita mo, cliffhanger. Kung hindi siya in-endorse, last minute, at siya in-adapt ng PDP lang, wala. Talong-talo. Clearly. Sobrang talo. Clearly. Nakita mo na yung senior na Marcos. Nakita mo yung junior na Marcos. If you were to describe the difference in just 2 sentences, how will you differentiate the both? Magiging unfair ka pag kinumpara mo No basis for comparison. No basis for comparison talaga. Mabait yung isa. Yung isa hindi mabait. Una sentence. Yung isa matapang. Matapang, kita mo. Against all flags siya. Remember, kontra ang Pilipino sa kanya noon. Hawak niya lang ang military, saka pulis. Nagdeklara siya ng batas militar. Inabot siya ng 20 years. Pero itong mama, napakabait Sobrang bait. Kaya yan, nagkaloko-loko tuloy ang administrasyon niya. Sige, ibahin ko naman yung usapan on the legal side, Attorney Sal, how is the impeachment looking? Ever since sinabi ko, may problema sila sa impeachment. Dahil Problema sila, meaning the Marcoses. yung grupo, yung kalyado ng administrasyon, kasi hindi ba sila nagsimula niyan? Kasi ang basis lang, confidential funds yung pinakamatindi. Wala namang ebidensya sa confidential funds. Marami daw ilalabas. Hindi, ang nilalabas lang nila, yung sabi nila, fake ang mga signatures. Sabi ko, talagang dapat i-fake. Bakit? Yung confidential funds are reserved for the enemies of the state. Kukunin mo sa kanila ang impormasyong mga kalaban, kaya babayaran mo. Kaya yung mga bumaliktad, hindi mo pa pwedeng ilabas yun, papapirmahin mo, tumanggap sila ng pera. Papatayin yun, pati pamilya nila. Pero sabi nila, gagayahin nila yung nangyari kay former President, Erap Estrada, na may lumabas na pangalan at patutunayan nila at yun yung magiging dahilan din ng impeachment. Ang sinasabi nga nila, fake yung pirma. Talaga namang fake ang mga pangalan dahil hindi mo pa pwedeng ilabas yun. Yung Estrada, tunay yun Ito talagang fake. Talagang sinadyang fake. For the protection. Correct. Kaya nga confidential funds So anong basis mo for the impeachment? Pangalawa, may problema pa sila sa constitutional issue ng impeachment. I've been saying na yung House of Representatives is not a continuing body. That's right. Kaya yung Senado, yun buo kasi may dating 12 Pero itong House of Reps, nung matapos ang kanilang term, tapos na. So may problema ka. Paano nga pala mangyayari doon? Kaya nga may issue sa Supreme Court. Pumunta sa Supreme Court on that issue, another issue. Ilan ang final? 4 na complaints. Under the Constitution, kailangan isang beses lang, 1 taon. 4 ang tinail mo. Pagkatapos ang trinasmit mo, yung pang-4, dapat yung una. Kaya may problema ka na naman doon.
Pagpalagay na natin na lahat nakapasa yun constitutionally. Ang tanong, ano ang tsansa ni Inday Sara? Ako, ever since, sinasabi ko, ano bang tsansa? Walang tsansa kalaban. Kahit na sinong lumabas. Yan, narinig niyo na wala daw chance ang kalaban. Kahit na sinong lumabas sa eleksyon, kahit na lumabas pa yung buong alyansa, wala. Alam mo yung mga judges na senador, hindi totoo na they will be judging on the basis of evidence. Pinatunayan niya na sa corona. Wala namang ebidensya corona, pero kinonvict. Kinonvict rin. Why? Because pabor sa interest nila. Bakit pabor? Tanungin mo sila ba? Wala na ebidensya, pero kinonvict nila. Sabi nila, may konsiderasyon. Ito naman, medyo mas matindi. Bakit? Nakita nila yung lahat na went against the Dutertes. Bagsak. Yung lantaran talaga. Oo. Bumagsak. Sige, kung ikaw senador, lalaban ka pa ba? May 2028, magre-re-election ka, mayayari ka. Kaya, they will be judging on the basis of self-interest, not on the basis of evidence. In the first place, there is no evidence to speak of. So, is it possible that the administration would change and shift views, approach, and strategy just to maintain power pa rin? Hindi, ako, ang tingin ko, maganda yung advice ng anak kong abogado si Paulo. Ay, yung tinitrain mo ngayon. Sabi niya, ang advice ko sa grupo, mag-truce na lang tayo. Truce, ibig sabihin, truce. Hindi, ang ibig sabihin ng truce, yung mga senador, on their own, can dismiss the impeachment. Alright. On procedural grounds, gaya sa sabila, mali naman yung pinalyo, pang-apat, mali na kayo doon. Pangalawa, wala naman yung previous Congress. Kaya wala kayong jurisdiction, wala rin kami jurisdiction. Kaya dismiss natin. Pangatlo, papayag sila. Gaya na sinabi ko, ayaw nilang ituloy ito kasi pag ikaw'y kumontra dyan, delikado ka sa susunod na halala. Pangapat, gusto rin niya ni PBBM. Kasi ayaw niya nga ng kaaway, madugo yung laban na yan. Kaya sabi ni Inday, anong truce? I want bloodbath. You started this, I'm returning the favor to you. Sabi niyo, may ebidensya kayo. O di sige, ako, alam ko wala kayong ebidensya, kaya madugo ito. Talagang duduguin ko kayo. At mabigat na binitawan yung bloodbath na yan. Nabanggit mo kanina, Attorney Sal, yung susunod na siglo, susunod na eleksyon. So it's very clear that this administration may not continue for sure. Nagulat nga ako at nag-survive pa siya. Gaya na sinabi ko. Grabe ka naman. Hindi nga, kasi pinadaan sa balota eh. Oo. Kasi noon, nakikita ko, delikado ito. Baka may people power dito. Mabibilis ang pagbagsak ng... Di ba sinabi ko noon sa isang interview, si Karen Jimeno, sa isang studio. Yeah. Sabi niya, good luck to your petition for a writ of habeas corpus, Attorney Sal. Hindi ba ang bilis sagot ko? Good luck to this government because what it is doing is the beginning of its fall. That's right. Which is now happening. Nangyayari na nga. Mabuti pinadaan nila sa balota. Kumbaga binigyan mo pa ng chance si Presidente Marcos Jr. na baguhin niya yung kamalian ng kanyang administration. How realistic ba itong 3 years na to, may magagawa pa siya? O can we just say na tapos na to, pagdating ng halalan, we already know something new's gonna come? Well, if he had 3 years to fail na nakaraan, he has 3 years to succeed. Just to clear his name. Oo. Not to win the next election. Alam mo, naaawa ko sa kanya kasi sayang yung Marcos name, nasira yun for 30 plus years. Kaya nung manalo siya, nagkataon siya na i-resurrect, ibangon ang puri niya, kaya sayang na sayang kung matutuloy siyang masira uli ang pangalang Marcos. Grabe. Alam mo, sa ikli ng pagsasama natin, ang dami kong natutunan. Bago ako mag-Q&A, may isa pa akong tanong. Kaya lang, iba to. Bilyon-bilyon ang isasoli daw sa Romualdez. Anong... What do you mean bilyon-bilyon? I think na-reverse na yun. No? Ibabalik daw yung bilyon-bilyon sa Romualdez family, yung namatay. Namatay? I watched the news What do you mean namatay? Yung sa Romualdez, yung property, yung... pati interest, ibabalik na daw sa kanila. Ibig sabihin yung mga frenis. Oo, nung nakaraan, nung time na Sino magsusoli? Yun ang tanong ko nga sa iyo. Kasi nakita ko sa balita nung isang araw inutos ng korte na ibalik na daw yung ilang bilyon yun kasama pa interest. Ibig sabihin, kung Korte Suprema yan, nagkaroon ng kaso dyan at hindi napatunayan
na yun ay ninakaw. Oh, kapatid yata ni First Lady. Kaya nga, Oo. kasi di ba marami ang na-freeze, na sequester. Sequester. Kasi ang duda, yun bahagi ng nakaw na yaman. Oo. Pero marami na na-dismiss. Ang iba on technical grounds kasi 30 years na hindi naman yun napapatunayan. Ang iba naman talagang hindi napatunayan. Kaya maraming na-dismiss. Okay. Well, open natin ang floor sa ating mga media. Kanina ka pa namin iniintay at excited silang magtanong sa iyo. Ang unang katanungan. Sir, would you Mike. accept any offer from any cabinet positions? Would you After the accept any offer from any cabinet position? positions under Marcos administration? Mas maganda na itong critic. Mas okay itong critic kasi, alam mo, kaya nga sinasabi nila, ba't di ka pumapasok sa defense team ng, sa impeachment or doon sa Hague? Alam mo, pag abogado ka ng isang kliyente, your hands will be tied. Hindi ka makakapagsalita kasi bias ka eh. Oo. Pero kung wala ka dyan, yung dalawang naglalaban na, Kaya ngayon. pwede mong Tirahin. pintasan o punahin. Or purihin. Oy, mali ang ano nyo, o purihin. Mas maganda yung nandito ka sa gitna lang. So, okay ka na dyan? Okay. The answer is no. Sir, are you still hopeful na yung request nyo at payag nyong ibalik si Digong ay maibabalik pa sa Pilipinas? Which request? Ano yung request? Yung ibalik ni Marcos si Digong sa Pilipinas para matigil na yung ano. Hindi, Yung suggestion mo hindi, kanina. ang sinasabi nila kasi, di ba sabi ko, kung open ang reconciliation, sabi ko, kung ako ang pamilyang Marcos, kung ako si Duterte mismo, o anak ako ni Duterte, bukas ako sa reconciliation. Pero, ibalik mo tatay ko, ibalik mo ako. Kasi illegal yung ginawa mo. Sabi nila, hindi dapat condition. Hindi condition yun. Yun ang pinaka-reconciliation mo. At pag nangyaring umuwi si President Duterte dito, bago magkatapusan ng taon, may isang vlogger daw na magpapakamatay. Oh. In life. Saka isa pa, alam mo yung move ni Presidente Marcos Sr., maganda yon. Alam mo kung bakit? Maganda, strategic. Meron kaming petition for writ of habeas corpus. Ang pinagdarasal namin sa Korte Suprema, kung pwede i-declare yung illegal to, at tutusan ng gobyerno na ibalik. Kaya sabi ko, huwag mo nang hintayin yon. Baka yun ang maging desisyon, mas lalong nakakahiya. Samantalang kung kusa mong babalikan dito dahil reconciliation, o di wala nang issue. Kakayanan ba siyang ibalik dito o ICC ang may Hindi. Ever since, alam mo, 99% yata ng mga abogado, sinasabi nila noon na yung petition for habeas corpus, walang mangyayari dyan. I disagreed. Kaming dalawa ng anak ko, sabi ko, hindi. Kasi yung argumento nila, ang Supreme Court daw, walang jurisdiction sa ICC. Of course, talagang wala. Hindi naman ICC ang pinag-uusapan. Ang pinag-uusapan, yung gobyerno gumawa ng mali. Illegal. Sa saligang batas natin, ang Supreme Court ay may jurisdiction sa lahat ng mali, illegal na ginagawa ng gobyerno o kaya naman ng lahat ng institusyon, ng ahensya. Kaya, meron siyang jurisdiction dito sa gobyerno. It can declare illegal the acts that we said were illegal and order the government to bring back Duterte here. And ICC will honor that. Wala naman sila. Sabi, bibigyan kita ng example. Sige, please. Sa Italy, I think less than a month ago, yung ICC po nakiusap sa Italian government. Oh. Paki-aresto nyo itong foreign national. Nakiusap, ha? Oo, nakiusap. Yun naman ang dapat, i-request mo muna. Hindi mo naman mauutusan ng isang bansa eh. Paki-aresto niyan at dali nyo sa amin. Okay. Inaresto ng Italian government. Nung isusuko na nila, na-discover nila, irregular pala yung ginawang pag-aresto. Para nung kay Presidente Duterte. In other words, there were violations. So, ang ginawa nila, sa halip na isuko, ibinalik nila sa bansa nung tao. I forgot the country. Basta binalik nila. Yung isang version nga sinuko nila
Dun sa original country. Hindi, sa ICC, yung dalawang version kasi. Ang nabasa ko, isinuko ng Italian government yung inaresto sa ICC. Pero nung na-realize nila, somebody pointed out in the government of Italy na there were irregularities in the procedure of arresting a foreign national. Kaya ang ginawa nila, kinuha nila ulit Hinugot, sa ICC. hinugot. Kinuha nila. Kaya ang tanong, hindi pumayag ang ICC. Alam mo, sagot ng Italian government, they're not gods. We are a sovereign country. Nobody can dictate on us. That's one. Yeah. Another, yung kay Trump. Di ba, lahat ng mga illegal immigrants, tinatapon niya. Tinapon na. Meron siyang tinapon sa El Salvador. Tapos binalik. Hindi pa binabalik. Pumunta sa local court at nagreklamo. Ano sabi ng local court? Hindi pa pwedeng just expel foreign nationals. Just the way you We have an immigration law. Sundin niyo muna. Di talo sila. Ang ginawa ng US government, takbo sa Korte Suprema nila. Anong sabi ng US Supreme Court? You cannot do that. Foreign national man o mamamayan ng Estados Unidos, sundin natin ang batas dito. Otherwise, useless. Bakit pa tayo mayroong batas? Kaya, anong sabi ng Supreme Court? Ng US, Trump administration, facilitate the return of that illegal immigrant. May dalawang president Kaya sinasabi ko, ang ating hukuman dito has jurisdiction over a government that committed an illegal act and declare it as such and order it, dali mo yan dito. So, nasa kamay at desisyon na ng ating mahal na Pangulo talaga yan. Okay? Next. Attorney Sal, pinag-usapan yung Lakas ng ano, Mike? reconciliation. Yan. Oo. O pwede ba nating masabi na ang bigat ng pagpapalibing ni President Duterte noon kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani ay simbigat din ng pagpapauwi o pagpapabalik ni Junior kay PRRD sa Pilipinas? Kung ang pinag-uusapan legal issue, pareho lang. Kasi ang legal issue nun, hindi mo inililibing na sangayon sa batas, dapat mong ilibing. Ito naman, ang issue rito, illegal yung pagpapa-aresto mo. On both counts, legal. Kaya pareho. Ha? Ay, pagdating sa moral, ganun din naman Dahil, ba't ayaw mong ilibing yan? Dating presidente yan, sundalo pa, marami rin ginawa yan. On the moral side, mali yung gagawin mong hindi mo palilibing. Ganun din kay Presidente Duterte. Sa 6 na taon na ginawa niya, pati yung mga dalawang pangulo, si Presidente Arroyo and Ramos, kinilala niya ang kagalingan niya. Marami siya talagang ginawa. Nakalulula ang mga ginawa niya. Kaya naman siya successful kasi wala siyang agenda. Wala siyang pakialam kung patayin niyo ko, ikulong niyo ko. Basta itong trabaho, bahala kayo sa buhay niyo. Alam niya na i-arrestuin siya. Walang makapigil sa kanya. Hindi, uwi ako. Maski ikaw, hindi mo napigilan. Hindi. Unang-una, ang katotohanan, wala akong partisipasyon. Nung ako'y nasa Hong Kong, hindi ako kasama sa pagplano kasi hindi ako kasama sa meeting. Pero ikaw yung nag-suggest ng application, naalala ko. Kung ako nakakasama sa meeting, ang isasuggest ko sa kanya, umuwi ka but give me 2 days. Magpiprepare ako ng 1-2 milyong taong sasalubong sa'yo. Pero umuwi ka. Para hindi ka makuha. Hindi lang yun. Para matapos na. Matapos na ang problema. Hindi nakinig sa'yo. Attorney, good morning. Hindi nakinig kasi hindi naman kami nagkausap Tama. Hindi ka umabot dun sa pag-advise. Nung dumating ako sa Hong Kong, during the event, nagkawayan lang kami. He was calling me, kasi di ba, na-arrest siya 11. 9 ako dumating doon. Nakita kami 9 ng hapon. I was calling, sabi ko, mag-dinner tayo? Walang sagot. So, ang ginawa ko, on the 10th, namasyal ako, yung pala tumatawag siya ng 10 ng tanghali. Para makipagkita siya. Para mag-meeting kami. All the while, kami naman nasa kabilang island, pagkatapos, nagulat na lang ako, nung nabalita ko na talagang aarestuin. So, I started calling him. Sabi sa akin ng mga aide, "Sir, may closed door." Sabi ko, kailangan magkausap kami. Tinawagan ko si Hanelet. Wala na raw siya sa meeting. So, I waited for his call until 2 in the morning. Hindi siya tumawag. Nalaman ko lang,
nung alas 3, nung ginising ako ng isang abogado, na ito ang naging desisyon, mag-file ng certiorari. At kinontra ko, sabi ko, mali! Dapat yan, petition for a writ of habeas corpus. Kaya hindi kami nagkausap, wala akong kaalam-alam sa plano nila. So natuloy na lang yung plano ni Lord. Yes. Good morning, attorney. Sabi niyo po, pwedeng pabalikin ni President Bongbong Marcos. Ilang ko pwede, dapat pabalikin. Okay, so what will be the basis of Bongbong Marcos and this administration to petition the Hague Court to bring back Duterte here in the Philippines? Anong tanong niya kung anong magiging basis ng administration? Ay, napakasimple. In Ano fact, po? yung lumapit sa akin kung pa pwede. Kasi as early as second week of April, may lumapit na sa akin mutual friend. Kung pwede ba natin i-reconcile? Sabi ko, pwede. Alam mong gawin nyo. Sabihin mo kay Bonget, kay Presidente Marcos Jr., pabalikin niya kasi ang gagamitin niya lang, yung position mong walang jurisdiction, tamang-tama yon. Ang nagkamali lang, yung mga tao mo sa baba. Kaya when you discovered na mali, balik ako sa walang jurisdiction. Sabihin mo sa oy, nagkamali ako. Yung mga bata ko, kukunin ko ulit si Presidente Duterte. Yan ang basis mo. Walang jurisdiction. Will that stand? Will that stand in both planes with The Hague and with the international community? Di ba, yung ginawa ng Italian government, hindi ba yung Italian government, sinoli nila, pero na-realize nila na mali, kinuha nila uli, walang magawa ng ICC. Thank you, sir. So napaka-clear po, may 3 taon na makabawing administrasyon. Tama lang napalitan ng mga hindi nagpe-perform. Maganda yung pag-amin. Pwede naman maglaban ng magkapatid kung tama ang pinaglalaban. At yes, dapat daw pabalikin ng ating presidente bilang patunay ng reconciliation at tigilan na daw ang kanilang apila sa ating mahal na vice presidente. Ito po si Chief Legal Advisor Attorney Sal Panelo. At sa ngalan po ni Attorney Fred Mison, ito po ang The Agenda. Thank you.